Purihin ang Diyos. Amen. Sa mga nakalipas na linggo, pinag-usapan po natin, I shared with you about the everlasting covenant. Napakaganda ng covenant ng Diyos sa atin, nakapaloob sa kanyang covenant ang lahat ng mga pangako ng Diyos. No? Ang nais lamang po ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya, manatili tayo sa Kanyang covenant. Hayaan natin ang Panginoon ng patuloy na magpala ng ating buhay, magpatibay ng ating pananampalataya, magpalakas ng ating pong ugnayan sa Kanya at maging sa ating pong kapwa, lalo tigit sa ating pong pamilya, sa pamilya po ng Panginoon, ng Diyos. Sinabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis 17 verse 7, sabi niya, I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generations. Ito po yung covenant ng Diyos kay Abraham at sa kanyang descendants. And the Bible says, it is an everlasting covenant. And the Lord said, I will be God to you and your descendants after you. So ito pong everlasting covenant nito na ipinahayag ng Panginoon kay Abraham, kasama tayo rito. Ako po, lagi ko nire-remind ng sarili ko sa covenant ng Panginoon. At ngayon po, magbabalik tanaw lang po tayo sa ilang mga verses ng Biblia tungkol po sa covenant ng Diyos. For us to be enlightened, for us to be strong in our faith. And because of that, because of God's covenant with Abraham, naging kasama tayo. Naging kabahagi po tayo. Sabi nga ng Galatians chapter 3, verse 29, in the Amplified Bible, sabi diyan, if you belong to Christ, if you are in Him, no, kung ikaw ay kay Kristo, nakipag-isa ka sa Panginoong Hesus, then you are Abraham's descendants. Ikaw ay lahi ni Abraham dahil sa iyong pananampalataya, sa iyong pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus, and therefore, we are spiritually heirs according to the promises of God. Ikaw ay tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos kay Abraham dahil sa iyong pananampalataya, dahil sa iyong pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, nire-remind po tayo, pinapaalala po tayo, may covenant ka sa Diyos. Amen? Pakitapik ang katabi mo, sabi mo sa Kanya, may covenant ka sa Diyos. Ang Diyos may covenant sa iyo. And this is an everlasting covenant. At kasama ka sa lahat ng mga pangako ng Diyos. Kaya dapat maging masaya ka, maging maligaya ka, dapat maging maalab ka lalo sa iyong pananampalataya sa Panginoon upang ma-enjoy mo, maranasan mo, makita sa iyong buhay ang kaganapan ng mga pangako ng Diyos. Amen? Can we give Him the praise? We belong to Jesus Christ. Jesus is our Lord and Savior. Jesus gave His life for us. Therefore, the Bible says, if you are in Christ, if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants. Kasama ka sa mga pangako, kasama ka sa pagpapala ng Panginoon. Kaya pinapaala-ala lagi ng Diyos ang kanyang covenant. Kasama ka sa pangako. Pangako ng kagalingan, pangako ng pagpapala, kasama ka doon sa pangako ng Diyos ng kasaganaan ng buhay. Amen? Kasama ka, kabahagi ka if you belong to Christ. That is why it is very important for us to remain in our relationship with the Lord Jesus Christ. To be strong in our relationship with the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga sabi ng Psalm 105 verse 8, sabi diyan, He remembers His covenant forever. Inaala-ala lagi ng Panginoon ang kanyang covenant, ang kanyang tipan, magpakailan pa man. By the way, the name Lord in the Bible is Yahweh. Na ang ibig sabihin, He is the covenant-keeping God. Siya ang Panginoon na nag-iingat ng kanyang tipan. Siya ang Panginoon na lagi niyang inaala-ala ang kanyang covenant. He is mindful, He is conscious of His covenant for us.
Therefore, tayo po na mga believers, ikaw na anak ng Diyos, ikaw na sumasampalataya sa Panginoon, alalahanin mo lagi ang covenant ng Panginoon. Kasi inaala-ala niya yun eh. Therefore, manatili ka, sumunod ka sa Kanya, alamin mo yung Kanyang kalooban sa iyong buhay, because God wants you to experience the fullness of His blessings. Nais ni Lord yun eh. Nais ni Lord na maging active tayo sa Kanya. Na maging maalab tayo sa Kanya. Na hindi ka lamang maging passive. Na para bang wala lang sa'yo. No. You must believe. You must claim the promises of God in your life. Pangako ng kagalingan, pangako ng pagpapala, ng kalusugan, ng magandang buhay, masayang pamilya. Pangako ng Diyos yun eh. Kaya nga sabi ni Joshua, for me and my house, we will serve the Lord. Kasi naintindihan niya ang matagumpay na buhay, ang pinagpalang buhay ay kasama ang Diyos sapagkat sila ay nasa tipan ng Diyos. Therefore, He remembers His covenant forever. The word which He commanded for 1,000 generations. Ito yung kanyang salita. Ito yung kanyang covenant, yung kanyang salita. In verse 9, sabi diyan, the covenant which He made with Abraham, yung tipan, yung covenant na binigay niya kay Abraham, ito yung kanyang sinumpaang pangako kay Isaac. Sinumpaan ng Diyos yun, nilagdaan ng Diyos ng kanyang pangalan. Tumagas ang dugo ng Panginoong Jesucristo para sa covenant na ito. Why? Because Jesus is the lamb slain before the foundation of the world. Nandun na yung kanyang dugo. At ito'y napagtibay, naselyuhan, na-ratify when Jesus came on this planet Earth. When He gave His life on the cross of Calvary, He died, He shed His blood for the forgiveness of our sins. So God remembers His covenant forever. Because God is forever. And His covenant is forever. His covenant is everlasting. And the Bible says in verse 3, and He confirmed it to Jacob for a statute, and to Israel as an everlasting covenant. To Israel, the people of God. And we are the spiritual Israel because we are descendants of Abraham through our union with the Lord Jesus Christ. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, kasama tayo rito. Kasama ka sa pagpapala, kasama ka sa mga pangako ng Diyos. And even si David, sabi ni David sa 2 Samuel chapter 23, verse 5, si David, he received that everlasting covenant. Sabi niya, although my house is not so with God, sabi niya, katotohanan ng aking sambahayan, hindi naman ganun sa Diyos eh. Hindi naman talaga kami paborito ng Panginoon eh. Yun ang palagay niya. Yet sabi niya, He has made with me an everlasting covenant. So because of that everlasting covenant, yung mga katiyakan ng kahabagan ng Diyos, ng pagpapala ng Diyos, ng biyaya ng Diyos na nahan kay David at sa kanyang pamilya. Kaya sabi niya rito, He has made with me an everlasting covenant ordered in all things and secure. You see, kapag ikaw ay nasa covenant ng Diyos, talagang nasa ayos ang buhay. Secured ang buhay. Protected ka. Covered ka. No? Ng protection ng Panginoon. Then sabi niya, for this is all my salvation. And all my desire, will He not make it increase? Kay Lord, laging may increase. Amen? Ito ay kanyang palaging palalaguin. Lagi kanyang tutulungan, itataas kanya, ia-uplift niya yung spirit mo. Kaya wala kang karapatan na maging malungkot. Amen? Pagkatingnan ng katabi mo, gitian mo katabi mo, sabi sa kanya, maging masaya ka. Diba? Maging masaya ka. Because we have this everlasting covenant. And again, the Lord said, Yahweh said, the covenant-keeping God said to prophet Isaiah, in Isaiah chapter 54, verse 10, sabi niya, though the mountains be shaken, pagamat ang mga bundok ay maalis, and the hills be removed, palipat ang mga burol, sabi niya, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed. Wow!
Are you with me? Are you excited with that word? Ako pag inaalaala ko to, binabasa ko to, I have this excitement in my heart. Because God will never ever remove His covenant. And even His unfailing love, says the Lord who has compassion on you. Siya ang Diyos na nahabag sa atin. Siya ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Siya ang Diyos na kumakalinga sa atin. Yes, hindi tayo perpekto. Yes, sometimes nagkakamali tayo. Minsan may pumapasok sa isipan natin na hindi tama. Minsan may nasasabi tayong hindi tama. Minsan may nagagawa kang hindi tama. Pero makikita mo, mararamdaman mo doon yung paggabay ng Diyos sa iyo. Yung pagtutuwid ng Diyos sa iyo. Yung pag-aayos ng Panginoon sa iyong buhay. Bakit? Kasi ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang tipan ng kapayapaan ay hindi mawawala sa mga anak ng Diyos, sa mga sumasampalataya sa Kanya. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Again, the prophet Isaiah declares the abundant blessings of God in Isaiah 55 verse 3. Remember that? No? Sabi diyan, incline your ear and come to me. Hear and your soul shall live. When you incline your ear, when you submit yourself to God, when you come to Him and you live for God and obey the Lord, then your soul shall live. In other words, your soul will experience the abundant blessings of God, the goodness of God in your life. Sabi niya, I will make an everlasting covenant with you. The sure mercies of David. Ang mga tiyak na kahabagan, no? Ang mga kahabagan ng Diyos, tiyak yun. Hindi siya mawawala. Yung habag ng Diyos sa iyo, tiyak. Yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, tiyak. Yung pag-iingat ng Diyos sa iyo, tiyak. Because of His everlasting covenant. Kapatid, mga kapatid, napakahalaga ng covenant. Panghawakan natin ito, manatili tayo sa tipan ng Panginoon. And again, through the prophet Jeremiah, the Lord declares to us the goodness of God through His everlasting covenant. Remember in Jeremiah 32, verse 40, sabi diyan, I will make an everlasting covenant with them. Sino yung them? The believers. They are the descendants of Abraham. They are those who have that personal relationship with Jesus Christ. They are heirs of the promises of God. And God, the Lord said, I will make an everlasting covenant with them, and I will never stop doing good to them. Amen? Hindi titigil ang Diyos sa paggawa ng mabuti sa iyo. Sa bawat isa sa atin. This is His word. This is eternal. This is His promise. We are heirs of the promises of God because of His covenant. Because of the Lord Jesus Christ. I will never stop doing good to them. And God said, I will inspire them to fear me so that they will never turn away from me. You know, mga kapatid, every time inaala-ala ko ito, yung covenant ng Diyos. Kasi pag nasa covenant ka ng Diyos, you are mindful of His covenant, you are conscious of His covenant, therefore, His protection, His covering, His guidance will be with you. The goodness of God will come to you. Habulin ka ng pagpapala ng Diyos, susundan ka ng pagpapala ng Diyos, at ikaw ay tutulungan ng Diyos sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Amen? Purihin ang Panginoon. And you know, this everlasting covenant was sealed and ratified by the blood of our Lord Jesus Christ. Remember in Hebrews 13, verse 20, sabi diyan, make the God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, the God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. It is the blood of Jesus that sealed and ratified all the promises of God through His covenant. And sabi diyan, through the blood of the everlasting covenant, verse 21, make you complete. In other words, kompletuhin ka, i-equip ka, maging fitted ka sa gawain ng kabutihan para sa kalooban ng Diyos. Make you complete.
in every good work to do His will, working in you what is well-pleasing in His sight through the Lord Jesus Christ. To Him be all the glory. You know, every day I prayed this verse. Sabi ko kay Lord, Lord, I apply the blood of the everlasting covenant who will complete me, equip me in every good work to do your will, working in me what is pleasing in your sight. I prayed this word of God, these verses of the Bible for my family. Sa bawat isang pinagpipray ko, I pray that the Lord will complete you through the blood of the everlasting covenant. I pray that the Lord will complete you, that the Lord will equip you, working in you what is well-pleasing in His sight through Jesus Christ for His glory. This is our covenant with God, ratified, sealed by the blood. And remember this word, mga kapatid, God's everlasting covenant reveals our union, yung ating pakikipag-isa, yung ating kasunduan o treaty, yung ating agreement or pagsang-ayon, yung ating alliance o yung pakikiisa at yung fellowship natin sa Kanya, ito yung pakikisama natin sa Kanya. This covenant is our friendship with God. It is our partnership with Him through the Lord Jesus Christ as our eternal covenant partner. Can we give God the praise? This is everlasting, mga kapatid. Ang partnership natin kay Lord, everlasting. Ang partnership natin bilang mga anak ng Diyos, everlasting. We are eternally secured with Him. And that is why, lagi sinasabi, manatili ka. Manatili tayo sa Kanya. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Sapagkat sinelyuhan niya ito ng Kanyang dugo. Horrible ang death ni Jesus. Why? Because hell is a horrible place. Nakakakilabot ang impyerno. And that is why God wants to have this covenant for everyone. Sa'yo, sa iyong mga anak, maging sa iyong mga kamag-anakan, mga kaibigan, mga kakilala, magkaroon din sila ng covenant sa Diyos upang mapasama sila sa mga pangako ng Diyos. Mapasama sila, mapabilang sila sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Sa lahat ng kahabagan ng Diyos. Bakit? Kasi ang dyablo, mga kapatid, ay napaka-busy. Araw-araw, bawat oras, naghahanap siya ng paraan para sirain, wasakin ang buhay ng isang tao. He came to steal, to kill, and to destroy. Yun yung kanyang purpose. And today, tuturuan tayo ng Panginoon, paunawa sa atin, ano ba yung purpose ng Panginoon sa atin? Ano ba yung purpose ng covenant sa atin? Ngayong umaga, mangungusap ako sa paksang the purpose of God's everlasting covenant. Kasi ang dyablo may purpose sa'yo. But I want to tell you this, God has a purpose for you. Greater than the enemy. Greater than yourself. Greater than your loved ones. God has a purpose for us. His plans for you is not to harm you, but to prosper you and to give you hope. Amen? Bigyan tayo ng pag-asa, pasaganain, palaguin ang buhay natin. So, sabi na ni Ezekiel, let's go to Prophet Ezekiel. Si Ezekiel, sinabi niya kung ano yung purpose ng covenant sa atin. Verse 26 ng Ezekiel 37. By the way, ang Ezekiel 37, ang ganda nito, basahin niyo. Bago ko binasa ang Ezekiel 37, binasa ko yung mga previous verses niya. Talagang habang binabasa ko yung mga previous verses niya, hindi ko mapigilan na umiyak. Kasi naintindihan ko yung Ezekiel 33. Naintindihan ko yung Ezekiel 34. Naintindihan ko yung Ezekiel 32. Ano sabi sa Ezekiel 32? 9 times na binanggit sa Ezekiel 32, yung mga taong hindi tuli or uncircumcised. Sa Bible, pagka sinabing uncircumcised, ang spiritual meaning nun ay walang covenant sa Diyos.
At kapag ang isang tao walang covenant sa Diyos, walang personal na relasyon kay Hesus Kristo, mangyayari sa kanila yung kapahamakan ng buhay. Mangyayari sa kanilang miserableng buhay. Kaya ako, every time I pray that the Lord will enlighten my friends, my loved ones, for them to have a personal relationship kay Jesus. Kasi ako na-enlighten naliwanagan ako pinatawad ako sa aking mga kasalanan. Nilinis ako, binago ako. Hindi ako sa aking sariling kalooban, kundi sa Kanya. Dahil sa Kanya, nakatayo ako sa inyo, habag ako ng Diyos. Pinatawad ako ng Diyos. Minahal ako ng Panginoon. Sabi niya si Ezekiel 33, kapag ang isang taong matuwid, iniwanan niya ang kanyang katuwiran at namuhay sa kasalanan, hindi alalahanin ang kanyang katuwiran, maliban na siya'y bumalik. Kapag sinabi niya sa isang taong masama, na itong masama ito mamatay siya at hindi siya sinabihan, mamatay siya sa kanyang kasamaan at kasalanan. Pero ang kanyang dugo ay papaalala sa iya. That's why we have this responsibility. God is giving us the purpose of His covenant for us to submit ourselves to Him, live for Jesus, live for God, and obey Him. Sunod tayo sa Kanya. Ezekiel 34, binanggit doon yung mga shepherds. Ezekiel 35, so on, 36. Ezekiel 37 is about revival. God has given life to His people. Ito yung latter part ng Ezekiel 37, verse 26, sinabi ng Panginoon, makikipagtipan ako ng kapayapaan sa kanila. Ito ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya ang Diyos ng kapayapaan. Siya ang Diyos na nagnanais na maging mapayapa ang mga taong naglilingkod at sumasampalataya sa Kanya. At lagi niyang inuulit, makikipagtipan ako ng kapayapaan sa kanila. Kanino? Sa mga anak ng Diyos, sa mga sumasampalataya sa Kanya, sa mga nakipag-isa sa Kanya. Ito'y magiging tipan na walang hanggan sa kanila. So this covenant of peace, it is an everlasting covenant. It is eternal, walang katapusan na covenant. Sabi niya, sila'y aking pagpapalain at pararamihin. Ilalagay ko ang aking sanktuaryo sa gitna nila, magpakailanman. Verse 27, sabi ng Panginoon, sabi ni Yahweh, the covenant-keeping God, sabi niya, ang aking tirahang dako ay magiging kasama nila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. In the English version, it says, verse 26, the Lord said, moreover, I will make a covenant of peace with them, and it shall be an everlasting covenant with them. And the Lord said, I will establish them and multiply them, and I will set my sanctuary in their midst forevermore. Verse 27, He said, my tabernacle also shall be with them. Indeed, I will be their God, and they will be my people. This is the purpose of God. So ano itong purpose ng Panginoon? Anong layunin ng walang hanggang tipan ng Diyos sa kanila, sa Israel, at maging sa mga believers sa atin, sa iyo, na naririto ngayon? Ano yung layunin ng Diyos? Ano yung purpose ng Diyos sa iyo? Ano yung gusto ng Diyos sa iyo? Ano yung nais niyang mangyari sa iyo? Ano yung maging present mo, maging future mo, maging buhay mo? Ano yung layunin ng Diyos sa atin? Ito po yon. Una, to establish us. Patatagin ka niya. Patibayin ka niya. Para sa paglago, para sa pagunlad, para sa pagdami. Ang pinatatatag ng Panginoon, ang pinalalago niya, ang pinapatibay niya, ang pinalalakas niya, ay yung kanyang mga anak na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang layunin ng Diyos saya. May laban tayo every day. The Bible says we battle, we struggle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness, against wicked spirits. And their aim, their objectives and purpose is to destroy us, to kill us, to harass us, to deceive us. Yun yung purpose niya. But God has a purpose for you. That's why He has given us this everlasting covenant. For what purpose? To establish us. Sabi mo sa katabi mo, para patatagin ka.
para patibayin ka. Ang nagpapatibay, ang nagpapatatag sa atin ay ang kanyang salita. Ang kanyang covenant. Sabi sa Ezekiel 37, verse 26, unang sentence, sinabi ng Panginoon, sinabi ni Yahweh, the covenant-keeping God. Sabi niya, makikipagtipan ako ng kapayapaan sa kanila. Ito'y magiging tipan na walang hanggan sa kanila. Sabi niya, sila'y aking pagpapalain at pararamihin. Pagpapalain at pararamihin. So yung mga may covenant sa kanya, ang purpose ng covenant sa'yo, pagpalain ka. In the English version, sabi niya, the Lord said, moreover, I will make a covenant of peace with them. It shall be an everlasting covenant with them. I will establish them and multiply them. Now, the word established in this verse in Hebrew is yasad. Sabi natin, yasad. Which means to lay down the foundation of blessing and consecration for growth and increase continuously. Yun yung word. To establish us, to establish you, meaning to lay down in you the foundation of God's blessing. Talagang lagyan ka ng pundasyon ng kanyang pagpapala, ng kanyang pagpapatibay, ng kanyang pagpapabanal para maging handa ka sa growth ng buhay. Kasi pag hindi ka na-establish, hindi ka napatatag, hindi ka napatibay, pag dumating ang pagpapala sa'yo, mawawala. Diba? May mga taong hindi sila handa na tumanggap ng pera, pagdating ng malaking pera sa kanila, tinangay lang ng hangin. May mga taong hindi handa. Kaya nga rito, sabihin mo sa katabi mo, hinahanda ka ng Panginoon. Gusto niyang patibayin ka. Patatagin ka sa pananampalataya. Bakit? Kasi may laban. May atake. Ang purpose ng covenant sa'yo, patatagin ka. For you to be mindful, to be conscious of your relationship with Him. Ingatan mo yung ugnayan mo sa Kanya. Maging matibay ka sa Kanya. And the word multiply in Hebrew is rabah, which means to increase greatly. Yan, rabah. Increase greatly and be in authority. When the Bible says, when God said, I will establish them, I will establish the believers, everyone who has a personal relationship with God, with Him, when He said, I will establish you, ibig sabihin, talagang lalagyan kita ng pundasyon, matibay na pundasyon, para maging matatag ka sa buhay. Para maging matibay ka. Kasi kapag hindi ka naging matibay sa pundasyon, sa iyong covenant sa Panginoon, remember ang Israel, di ba? Lagi natin silang background ng istorya. Ang iba sa kanila, nanatili sa covenant, yung iba hindi. Pagdating ng promised land, yung blessing, naging curse sa kanila. Bakit? Kasi nawala sila sa covenant. At laging si Lord nagpapadala ng propeta sa bawat generation to remind them of His covenant. At itong mga propeta, mga nangangaral, pinapatay nila sa bawat generation. Pero ang purpose lang ng Diyos to remind them of His covenant. That the covenant of God will establish them. Magpapatatag, magpapatibay sa kanila para sa paglago, para sa pag-multiply. Ito yung word na binanggit ng Panginoon sa Genesis 1 verse 28. He said the word, God blessed them. When God blessed the first man and woman, He established them by laying to them the foundation of blessing and consecration for growth and increase continuously. Kaya sabi niya doon sa verse 28, no? God said to them, be fruitful, multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. This purpose of God is still in effect to us until today.
Sinasabi ng Panginoon, God blessed them, and He said, be fruitful. Ito yung kanyang word. Pinagtitibay ng covenant yung salita ng Panginoon upang mangyari sa atin, sa bawat isa, ang kaganapan. He wants you to be established in the faith. He wants you to be strong in the faith, in your covenant with Him. Ito ang kanyang pangako. Psalm 115, verse 14, verse 12. It says, the Lord has been mindful of us. Take note of that. Sandali. Sabi diyan, the Lord has been mindful of us. Ano ibig sabihin ng word mindful? Laging inaala-ala ka ng Diyos. Bakit ka inaala-ala ng Diyos? Dahil sa kanyang covenant. You are the apple of God's eye. He always remember His covenant. The Bible says, the Lord has been mindful of us, of you and me. And He said, He will bless us. He will bless the house of Israel, the literal Israel and the spiritual Israel. He will bless the house of Aaron. Verse 13, He will bless those who fear the Lord. Pagpapalain niya lahat ng mayroong takot sa Kanya. Remember in Jeremiah 32 verse 40, sabi ng Lord, I will never stop doing good to them. And I will inspire them to have fear in me. No, ang Diyos nagbibigay ng inspirasyon sa atin upang tayo magkaroon ng takot sa Kanya. Kasi pagka ikaw ay may banal na takot sa Kanya, sumasamba ka sa Kanya, nagmamahal ka sa Kanya, nirerespeto mo siya, meron kang malalim na paggalang sa Kanya at mataas na pagpaparangal sa Kanya. Therefore, His blessings will be with you. Amen? He will bless those who fear the Lord, both small and great. The Bible says in verse 14, pakisabi natin sa bawat isa, basahin natin ng malakas. Ready? Go! May the Lord give you increase more and more, you and your children. Amen? Do you believe that? May the Lord give you increase. May the Lord multiply you. May the Lord bless you and increase you for you to be fruitful. Yun ang design ni Lord sa atin eh. Genesis 1:28. Dinisign niya ang bawat tao, lalo tigit ang mga sumasampalataya sa Kanya, na maging mabunga. Na pinagpala. Kaya kapag in-evaluate mo sarili mo, in-assess mo sarili mo, nasa akin ba to? Pagka medyo parang half-half lang, kasi half-half ka kay Lord. Pagka medyo 70-30, parang hindi ka pa 100%. So God wants you to experience the fullness of blessings. Because God will never ever stop doing good to you. Amen? Hindi siya titigil sa paggawa ng mabuti sa iyo. Nais niya na ikaw ay mag-increase. Kay Lord, walang katapusan ang increase. Sabi ni Isaiah, Prophet Isaiah 9, verse 6, sabi niya, for us, a son was given, a child was born, His name will be Wonderful, Counselor, Mighty God, the Everlasting Father. And verse 7, and the increase of His government shall never end. Walang katapusan kay Lord ang increase. Kay Lord, laging may increase. Kay Lord, laging may paglago. Kahit na nasa kaharian niya na, walang tigil ang increase. Kasi si Lord ay laging nagbibigay ng increase. Amen? Kaya dito sinasabi, may the Lord give you increase. Palaguin ka ng Panginoon. Pagbungahin ka ng Panginoon, bigyan ka ng generation. Verse 15, may you be blessed by the Lord who made heaven and earth.
That is the purpose of God. To establish you for His blessings, for growth, for increase. Kasi laging may increase kay Lord. Kapag hindi ka na-establish, hindi ka napatatag sa pananampalataya, lahat yan mawawala. Pero pag matibay ang iyong pananampalataya, matibay ang iyong ugnayan, matibay ang pagkakakapit mo, ang pinangahawakan mo ang kanyang covenant, ang tipan niya, then, sapo mo lahat ang pagpapala. Kasi beneficiary tayo, recipients tayo ng lahat ng kabutihan, lahat ng pagpapala ng Diyos. Amen? Can you give Him the praise? Thank you, Lord. That is the first. Yung purpose ni Lord, to establish us. Second, to entrust His presence with us forever. Ipagkatiwala sa iyo ang kanyang presensya, ang kanyang espiritu. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos, merong Spirit of Christ. May banal na espiritu sa kanila. We are the temple of the Holy Spirit. Kasi ipinagkatiwala sa atin ang kanyang banal na presensya. Sabi ng Ezekiel 37, verse 26, second sentence, hindi New International Version, sabi diyan, sabi ni Lord, I will put my sanctuary among them. And He said, forever. My dwelling place will be with them. Sabi niya, yung sanctuaryo niya, yung kanyang dwelling place sa New International Version. In the New King James Version, sabi niya, I will set my sanctuary in their midst forever. Yung kanyang sanctuary. And He said, my tabernacle also shall be with them. Now, the word set in that verse in Hebrew is Nathan, which means to place or to appoint His dwelling place and His loving presence with us. Pag ang Bible nagbabanggit, nagsasabi ng sanctuary, tabernacle, dwelling place, it is the place of His presence. Are you with me? Kaya sabi ng Psalm 91, He who dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. May shadow bang Almighty? Wala siyang shadow. Yung kanyang shadow na binabanggit doon, yun yung kanyang presence. It is the presence of God na kanyang ipinagkatiwala sa atin. Kaya nga, we are Theotokos. Ano ibig sabihin nun? We are God's image. We are image bearer. Dala natin yung kanyang image. Yung image ng Panginoon, ito yung Spirit niya sa atin. It is the presence of the Holy Spirit. Kaya kapag meron kang ibang kausap, at sinasabi niyang Christian siya, pero kakaiba siya, sasabihin mo, pangklase siya, iba espiritu. Nangyari ba yan? Kasi kapag katulad mo ng espiritu, katulad mo ng pananampalataya, pinagkatiwalaan ng Holy Spirit. Kasi pag nasa yung Holy Spirit, nasa yung kanyang holiness. Nasa yung kanyang consecration. Nasa iyo ang kanyang pagtutuwid at pagbabanal. Nasa iyo ang katotohanan. Why? Because the Holy Spirit will lead you into all the truth. And that is the presence of God. He entrusted to us His presence. The Bible says, that is forever. Kaya lang, sometimes, hindi natin nararamdaman, hindi mo nararamdaman. Because sometimes, nagigrieve ang Holy Spirit. Pero nandun lang siya, kaya lang, nagigrieve siya. Kapag ka ikaw ay may nasasabing hindi tama, nagagawang kasalanan. That is why, turn away from sin. Layo tayo sa kasalanan. Mamuhay tayo para sa Kanya. Sabi na Ezekiel 36, verse 26, sabi niya, I will give you a new heart. I will give you a new heart. Kasama ito sa Kanyang covenant. Bibigyan kita ng bagong puso, bagong espiritu sa iyo. And I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Yung batong puso, tatanggalin niya. Kaya ang sumasampalataya sa Panginoon, ang anak ng Diyos, ang may covenant sa Kanya, yung puso, hindi bato.
Hindi matigas ang puso, pusong laman. Bakit? Pusong binago. Amen? And God said, the Lord said, I will put my spirit within you. Ilalagay ko ng aking spirito. In other words, I will dwell in you. You will become the temple, the tabernacle, the dwelling place of God. The Holy Spirit is with us, in us, and through us, we are the temple of the Holy Spirit. He said the word, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments, and do them. Kasi kapag ang Holy Spirit nasa iyo, yung presence niya nasa iyo, susunod ka. Gagawin mo yung kanyang kalooban. Pero kapag hindi nangyayari yung kalooban ni Lord, ibig sabihin, nagigrip ang Holy Spirit. And we as believers, we as children of God, we should live according to the will of God. Kaya nga yung prayer natin, prayer ko lagi, na i-complete or equip tayo. That the Lord will work in us what is pleasing in His sight. That the Holy Spirit will work in us, with us, and through us. Amen? Si Prophet Isaiah, sabi niya, Isaiah 59 verse 21, sabi niya, as for me, says the Lord. Again, the word Lord in that is Yahweh, the covenant-keeping God. And He said, this is my covenant with them. The Lord said, my spirit who is upon you, and my words which I have put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants, says the Lord, says Yahweh, the covenant-keeping God, from this time and forevermore. Can we give Him the praise? Are you with me? I'm excited here, telling you that because of His covenant, dahil sa covenant, dahil sa tipan ng Diyos sa atin, yung kanyang espiritu hindi aalis sa'yo. Yung kanyang salita hindi mawala sa iyong bibig. At maging sa bibig ng iyong mga anak, ang mga anak mo, ang generation mo, ipapahayag nilang salita ng Diyos. Maging ang descendants mo. Amen. Gusto natin lahat nasa kaharian ng Diyos. Amen? Gusto natin lahat nasa paraiso ng Diyos. Amen? Gusto natin yun. Gusto natin yung relax na tayo doon, yung actually yung paradise, yung presence of the Lord, yung kingdom of the Lord, ito yung place of rest natin. Napakagandang lugar. We cannot explain the beauty of that place. Pag nandun na tayo, God will move or will also work to our generation. Why? Because He has covenant with us. God is mindful of us. Hindi niya pababayaan ang iyong mga anak na mapahamak. Amen? You must remain in Him. Bakit may mga nawala? Kasi yung sinusundan niya nawala. Kaya kahit anong mangyari, huwag kang mawala sa Panginoon. Kasi ang pinakamaganda, pinakamabuti, pinakapinagpalang buhay ay nasa Kanya. Can we give Him the praise? Yan yung covenant ng Panginoon. First, that is the purpose of His covenant. He will establish you. He entrusts to us His Spirit. Kasi ang Espiritu maggagabay sa atin sa lahat ng katotohanan. Pag nasa yung Holy Spirit, hindi ka mapupunta sa kulto. Hindi ka magiging cultic. Why? Because the Holy Spirit, the presence of God, will lead you into all the truth. Dami ko nakausap ng mga kulto. Dami ko nakausap ng mga cultic yung thinking. Pero hindi ako naging kulto. Bakit? Because of the presence of God. Because of the Holy Spirit who leads us into all the truth. Can you give Him the praise? Amen. Thank you, Lord. This is the purpose of God's everlasting covenant with us to experience and enjoy His presence na ipinagkatiwala niya sa atin forever. At panghuli, the purpose ng covenant
is to enlighten us. Bigyan tayo ng liwanag. Kaya laging prayer. Actually, nag-start tayo kung bakit ang gaganda ng word na binibigay ni Lord sa atin. Because of Ephesians 1:17 to 18. Sinabi doon, I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, God is the Father of glory. The Lord Jesus Christ called His Father God. And the Father called His Son God. That is the mystery of God. There is one God, but that God has three distinct personalities. So I pray to God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that He may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of our understanding be enlightened. Yung mata ng ating pagkaunawa, maliwanagan. Magkaroon ng kaliwanagan sa buhay natin. Ito yung purpose ng covenant eh. First, establish, to entrust to us His presence, and to enlighten us with the true knowledge of God. Bigyan tayo ng liwanag tungkol sa totoo at tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Ezekiel 37 verse 27, second sentence, sabi diyan, I will be their God. Sabi ni Lord, magiging Diyos nila ako. They shall be my people. I will be their God. Alam nyo, sa mundo natin, maraming Diyos. Maraming dinidiyos. Maraming pinaglilingkuran. Maraming sinasamba. Pero may isa lang na Diyos. Ito yung Diyos ng Biblia. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng kanyang covenant. Ang Diyos na nagbigay ng kanyang anak na si Yesu Cristo. And God said, I will be their God. The word God in Hebrew is Elohim. Actually, maraming ibig sabihin ng Elohim. Pero meron ako nakitang nagpadilat ng mata ko na ang ibig sabihin ng God, it is the true and mighty God. Totoo at makapangyarihang Diyos. Kung meron pang makapangyarihan, He is the Almighty God. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen? Can we give Him the praise? God said, the Lord said, I will be their God. I will be your God. And you shall be my people. It is about being enlightened to know the only true and mighty God. Nung kinausap ng Diyos si Abraham marami silang sinasamba na ibang Diyos. Kaya nga tinawag siya sa Genesis chapter 12, umalis ka sa iyong bayan, pumunta ka doon sa lugar, sa lupain na aking ibibigay sa iyo. And in Genesis 17, verse 7, God, the Lord said, I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generations. And God said, this is an everlasting covenant to be God to you. Ito yung aking walang hanggang tipan sa'yo. Ako ang magiging Diyos mo. Wala kang magiging ibang Diyos. Ang Pilipinas, nang sinakop ng mga Kastila, ang daming dinilang Diyos. Pero isa lamang ang Diyos, ang makapangyarihan, ang Diyos ng langit at ng lupa. Nang nakipag-covenant siya kay Abraham, sabi niya, I will be God to you. Sasamahan kita, pagpapalain kita, at maging ang kanyang generation, ang kanyang descendants ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa bawat generation, pinapakilala ng Diyos na siya si Yahweh, the covenant-keeping God. Kaya nga, nang si Naomi ay paalis na doon sa isang lugar, sabi ng kanyang manugang na si Ruth, sabi ni Ruth sa kanya, ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Ang bayan mo magiging bayan ko. Bakit? Kasi nakita ni Ruth ang pananampalataya, ang paglilingkod ni Naomi. Kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay magiging Diyos mo,
totoong magiging Diyos mo, at totoong paglilingkuran mo, makikita mo ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagpapala sa iyong buhay. Isang araw si George Mueller, isang man of God, ay papunta sa isang lugar. At sa lugar na kanyang pupuntahan, kinakailangan makarating siya doon sa tamang oras. Kasakay siya sa barko, pero merong bagyo. Malakas na hangin, malakas na alon. So sabi nung kapitan sa kanya, Sir, hindi po kayo makakarating doon sa lugar na pupuntahan ninyo sa gitong oras. At yung time na yon, lumuhod si George Mueller, kinausap niya ang kanyang Diyos. Pagkatapos niyang kausapin ng kanyang Diyos, tumayo na siya. At sinabi niya doon sa kapitan ng barko, makakarating tayo sa ganitong oras. Sabi ng kapitan ng barko, Sir, wag po kayong pasaway. Bihasa ho akong kapitan. Pag sinabi kong hindi tayo makakarating, dahil may bagyo, hindi tayo makakarating. So sabi ni George Mueller sa kanya, ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay kilala kong Diyos. At kailanman ang Diyos na pinaglilingkuran ko sa loob ng maraming taon, mahigit 50 taon ng paglilingkod ko sa Kanya, kailanman hindi ako binigo ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Makakarating tayo sa takdang oras. At alam nyo, nakarating sila sa takdang oras. Bakit? Kasi hindi binigo ng Diyos si George Mueller. Bakit? Kasi si George Mueller ay may covenant sa Diyos. At kailanman, ang mga taong sumasampalataya at merong covenant sa Diyos, kailanman, hindi bibiguin ng Diyos. Amen? Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Sasamahan ka ng Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 8, verse 10, This is the covenant that I will make with the house of Israel, the natural Israel, and to the spiritual Israel. After those days, says the Lord, again the Lord, the covenant-keeping God, He is Yahweh. I will put my laws in their mind and write them on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. Magiging Diyos nila ako. Sabi ng Panginoon, isusulat ko ang aking mga batas sa kanilang isipan. Ilalagay ko sa kanilang mga isipan, isusulat ko sa kanilang mga puso at magiging Diyos nila ako. And verse 11, sabi niya, none of them shall teach his neighbor and none his brother, saying, Know the Lord. Wala na magtuturo. Wala na magsasabing, kilalanin mo ang Panginoon. For all shall know me, God said, the Lord said, from the least of them to the greatest of them. Makikilala ko. Ito ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Sino siya? Verse 12. He said, I will be merciful to their unrighteousness. Siya ang Diyos na mahabagin. Siya ang Diyos na nagpapatawad. Siya ang Diyos na naglilinis ng buhay. And He said the word, their sins and their lawless deeds, praise the Lord, I will remember no more. Can we give Him the praise? Lahat ng kasalanan, kaya napakahalaga na pag nagsisi ka, tumalikod ka sa kasalanan mo, straight ka na kay Lord. And He will no longer remember your sins and your lawless deeds. I will conclude on this verse in Ezekiel 37, verse 28. It says, Then the nations will know that I, the Lord, make Israel holy. Make the natural Israel and the spiritual Israel holy when my sanctuary is among them forever. They will know. They will recognize. They will acknowledge God. At sino yung totoong Israel? Makikita natin sila sa Romans chapter 9, verse 4 to 8. Sila yung mga Israelita, sila yung kinupkop bilang mga anak. Ipinakita sa kanilang kaluwalhatian ng Diyos, ibinigay sa kanilang pakikipagtipan, at ang kautusan ang tungkol sa pagsamba at ang mga pangako. Sa kanila, talatang 5, ang mga patriarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo ayon sa laman, Diyos na kataas-taasan at maluwalhati magpakailanman. Amen. Verse 6, hindi nangangahulugang nawala ng saysay ang salita ng Diyos, sapagkat hindi naman lahat ng buhat sa Israel ay kabilang sa Israel.
At hindi rin lahat na nagmula kay Abraham ay mga anak ni Abraham. Sa halip na susulat, sa pamamagitan ni Isaac ang iyong mga anak ay kikilalanin. Talatang 8. Ang ibig sabihin nito, hindi lahat ng anak ayon sa laman ay ibinilang na anak ng Diyos, kundi yung mga ipinanganak ayon sa pangako ng Diyos. Tayo ay pinanganak ayon sa pangako ng Diyos. Tayo ay nagkaroon ng pananampalataya, ng covenant sa Diyos. At tayo ay beneficiaries, recipients, tagatanggap tayo ng mga pangako ng Diyos. Pangako ang Diyos saya, angkinin mo yon. Kunin mo. Amen?